Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Ang ating pong kwentuhan ngayon ay tungkol dito sa the most recent press conference by Senate President Alan Peter Cayetano na kung saan ipinaliwanag niya na hindi daw umeska po o hindi nag-escape si Bato de la Rosa sa Senado dahil wala naman daw warrant of arrest existing na issued locally by a local court. So dito sa kwentuhan natin na to, medyo gawin nating law school para sa mga marites at sa mga sawi sa hustisya. Alam nyo, medyo marami pong pumalag doon sa paliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano sapagkat alam naman po nating lahat na merong inilabas na international warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa na inilabas nga ng International Criminal Court. Pero para sa kanila, hindi nila ito nire-recognize. Pero sa atin, banking on the provision of Section 17 Republic Act 9851, merong warrant of arrest, no? So, tingnan natin, no, bakit sablay ang logic ni SP Cayetano, no? At tingnan natin yung hugot at katotohanan dito sa usapin ng escape from the Senate ni Bato de la Rosa. Parang lang para lang ghosting sa batas, no? At alam niyo naman, sinasabi din sa batas na yung flight is an indication of guilt, yung escape na yan na ginawa ni Bato. Sabi nga ni SP Cayetano, hindi raw escape kasi wala namang warrant galing sa Pilipinas. Uulit-ulitin ko, maliwanag naman do sa Section 17 ng Republic Act 9851, no? Inadapt ng ating local law yung international law pagdating sa crimes against humanity. At sa jurisprudence po, ang flight o pag-alis para umiwas sa kaso ay hindi kailangang mala-prison na break. Dito mukhang merong kababalaghan at mga diversionary tactics na ginawa upang makalabas ng Senado itong si Bato. Sabi nga ng iba huli na. Booking na, huling-huli na, pero hindi pa rin mahuli, di ba? Ang pag-escape kasi sa batas ay parang ghosting. Hindi mo kailangan ng formal na breakup letter or warrant of separation para masabing nanggago ka. Kapag alam mong may pananagutan ka pero bigla kang nawala ng 2:30 ng madaling araw nang walang paalam, tumakas ka. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yun exit strategy. Yun ay disappearing act. Di ba? Maliwanag yun Bigla ka na lang nawala. Sabi nga nila, under protective custody ka, tapos hindi ka man lang nagpaalam. Doon sa nagbibigay siya ng protection. Ang pag-alis ng walang paalam sa gitna ng dilim ay hindi free to live. Free to live daw si Bato, sabi ni Senate President. Ang tawag doon, ayaw aminin ang ginawa, kaya nag-ninja move itong si Bato de la Rosa. Meron bang ganon? Bigla na lang nawawala, no, sa madaling araw. Alam mo itong grupo ng ganito, parang may naalala ko pag madaling araw may mga kababalaghang ginagawa. I remember way back in 2004, ganyan din Madaling araw, proklamado presidente si Gloria Macapagal Arroyo, yung nagkakaroon ng bilangan sa presidential election against Fernando Poe Jr. So ulitin natin, sabi ni Cayetano, free to live si Bato kasi hindi naman siya nakakulong. Kaya nga hinahabol ng NBI dahil may warrant of arrest at gusto siyang ipadala sa The Hague at doon ikukulong, no? Pumasok po si Bato sa Senado para sa protective custody. Yan ang maliwanag. Ibig sabihin, ginawa niyang kuta ang Senado para hindi siya ma-aresto ng International Criminal Court. Pero alam mo, maraming legal dito conflict or legal maneuverings na ginawa ang present leadership sa Senado. Parang ganito lang yan
pumasok ka sa simbahan para humingi ng sanktuaryo dahil hinahabol ka ng ex mo. Tapos nung nandun na yung ex mo sa labas, tumalong ka sa bintana sa likod. Ganyan ang sitwasyon ni Bato na nangyari sa kanya sa Senado. So, mali si Senate President Alan Cayetano na sabing umalis lang. 'Di ba? Sabi niya kasi umalis lang eh. Wala namang warrant of arrest. Ngayon, kapag hiningi mo ang proteksyon ng gobyerno, tapos bigla ka nag-evaporate para lang hindi mahuli, niloloko mo yung sistema. Nanggagago ka. Hindi lang ng batas, kundi ng taong bayan. The entire population, niloloko mo. Alam niyo po, Senate President Alan Peter Cayetano, hindi po ito home sweet home na pwede kang lumabas-masok para bumili lang ng suka. Ang Senado ay naging safe house. At kapag lumabas ka sa safe house para taguan ng batas, escape ang tawag doon, hindi unplanned jogging. Tapos sa disoras pa ng madaling araw na kung saan halos lahat naghihilik na sa kanilang mga higaan. At miski may nagbabantay dyan sa labas eh. Abayaan tok-antok na ngayon. Para ka nakakita ng security guard sa isang subdivision. Hating gabi, madaling araw, naka-Ray-Ban. Yung pala tulog na. Di ba? So, ano tawag dyan? Pag ganyan, na binibigyan mo ng proteksyon pagkatapos pinalayas mo lang o pinabayaang umalis para matakasan ang kanyang obligasyon sa ilalim ng batas. Obstruction of justice yan eh. So, kanina, pinipilit ni Cayetano na mali ang paggamit na word na escape dun sa kanyang press conference kaninang hapon. At medyo napikon pa nga, di ba? At sumigaw. The Senate was under attack. Yan ang kanyang sabi. No? Pero alam niyo po, sa ilalim po ng Presidential Decree 1829, bawal ang mag-delay ng paghuli sa suspect. Pag na-delay ka dyan, meron ka legal responsibility. So, dito, ang tawag natin sa ginagawa ni Senator Cayetano, hindi ko natatawagin Senate President kasi ilang araw na lang papalitan din naman yan eh. Ang tawag dyan ay semantic gymnastics. Dinadaan tayo sa tumbling ng mga salita. Pagulong-gulong, patambling-tambling, nililito ang tao, no, sa mga salita na pinaiikot-ikot lang tayo. Ginagawa tayong tanga. Kahit tawagin niya pa yung special field trip, yung paghalis ni Bato sa Senado, kung ang layunin ay para hindi siya maabot ng mga investigators, ng mga nanguhuli, ng Interpol, ng NBI, ng mga pulis, obstruction pa rin yan. No? Parang utang lang yan. No? Sabihin mo mang reallocating my financial resources. Ang totoo, tinatakbuhan mo yung 5-6. Ganon din si Bato. Sabihin nyo mang free to live, ang totoo, tinatakbuhan niya ang International Criminal Court who issued a valid legal warrant of arrest. Maliwanag yan. At sa ilalim ng Republic Act 9851, it adopted that international law, no, relative to crimes against humanity. So pareho yan, local, domestic, international criminal court, they all have concurrent jurisdiction over this issue against Bato de la Rosa. Pero ang nakakatuwa nga at nakakainis pala dito sa sitwasyon na to, aliwa-liwanag na ng sitwasyon, di ba? No, may warrant of arrest para lang makaboto sa pagpapatalsik kay Tito Soto para maging Senate President siya. At pag nakontrol nila ang Senado, mamaniobrahin nila ang impeachment trial against the Vice President. Pinapunta si Bato. Nung nakapunta si Bato, pagkatapos bumoto, sinundan ng mga NBI, no, pinuntahan ng mga pulis, pinatakas ng madaling araw. Ano ang tawag mo dun? Di ba, pinatakas, no? Si Senate President Cayetano ang mali.
No, hindi siya free to leave. No, because he has legal obligation under the international law. Bakit ka magpapa-issue ng warrant of arrest sa isang domestic court when the crime committed was crimes against humanity na inadapt na din ng Republic Act 9851? So, bakit mo padadaanin sa domestic court? No? Kung naumpisahan na yung investigation na yan, noon pang 2019, 2018, di ba? So, maraming pagkakamaling legal ang nangyari dito sa sitwasyon na to. Hindi natin alam kung sino ang dapat sisihin dito. Kung baga, huli na, nakawala pa. Huli na, naging bato pa. Di ba? So, magtataka ka din naman sa Department of Local Government na pinamumunuan ni John Vic Remulla, na supposed to be siya yung nangunguna dito sapagkat under niya ang Philippine National Police, under niya ang CIDG, na supposed to be sila ang mag-i-implement ng warrant of arrest released by the International Criminal Court. And at the same time, bakit ka mag-aalanganin na i-enforce yung warrant of arrest considering the fact na naglabas ng legal opinion ng Department of Justice that this is a valid warrant of arrest and it can be enforced in the Philippines, and Bato de la Rosa can be arrested anytime on the basis of the warrant of arrest issued by ICC. Ano ang kinakatakutan nitong mga opisyalis na ito, nitong mga cabinet members na to katulad ng DILG Secretary? Tama si Sonny Trillanes. Hindi natin alam kung kakampito ng presidente o kakampito ng kabilang kampo. Bakit ganun katamlay ang trato, no, sa warrant of arrest duly issued, legally issued by ICC against Bato de la Rosa? Kung kay General Torre to, abay, tapos agad to. Definitely within 24 hours na isakay sa eroplano yan. Pero dito sa kaso ni Remulla, pagpasok pa lamang sa compound, sa premises of the Senate, ang bungad na bungad sa kanyang ng kanyang pananalita ay, we are not here to arrest Bato de la Rosa but to give him the protection. Saan naman nakakita? May warrant of arrest for crimes against humanity, serious offense. Tapos instead of telling the people na hindi, i-implement natin yung warrant of arrest, hindi at sinabi mo, puproteksyonan mo pa yung tao. Anong klase? Kung ako kay Presidente, sibak na yan. Hindi tatagal isang oras yan, sibak yan. No, papalitan ko kagad yan. Ang daming mas magaling dyan na talaga magbibigay ng proteksyon sa interes ng bawat mamamayan at magbibigay ng proteksyon sa Executive Department, lalong-lalo na sa Office of the President. Ang laking kahihiyan ang ginawa nila dito. Kahihiyan, no, paninira, damage sa reputation ng Senado. At hindi lang sa Senado, sa kabuuan ng ating gobyerno. Pinagtatawanan tayo, hindi lang dito sa loob ng ating bansa, kundi sa international community. No? Madami ng balitang lumabas na parang sinasabi na, anong klaseng mga officials meron dyan? Bakit nandiyan dyan na yung warrant of arrest? Nandiyan dyan na sa loob mismo ng isang institusyon, hindi nyo pa na-aresto yung tao. At nakatakas pa. Di ba? Medyo nakakasuya, nakakainis, very frustrating ang pangyayaring nasaksihan natin kahapon. At ang masaklap pa dyan ay tinulungan pa ng ibang mambabatas na makatakas, no, ang isang taong may pananagutan sa mga biktima, kamag-anak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw, kung ito ba ay mahuhuli pa o tuluyan na magtatago upang iwasan ang kanyang pananagutan sa ilalim ng batas. Hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno.